Kaugnay sa pagpalakpak, sino ba naman ang hindi papalakpak doon? Matagal ng problema ang bagay na yan at bilang katugunan sa panawagan ng Pangulo kaugnay sa corruption, conflict of interest at hindi tamang paggamit ng pondo, maghahain kami ng panukalang batas. Conflict of interest o magkasulungat na interes. Ito ang binigyan diin ni Senador Francis Chiz Escudero matapos ipanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ang problema sa korupsyon. Ayon kay Senador Escudero, isinasagawa na ang draft ng panukala laban sa pagbabawal sa mga malalapit na kaanak ng mga opisyal ng pamahalaan na mangontrata sa gobyerno. Ang layunin, ipagbawal up to the 4th civil degree of consanguinity and affinity ang sinumang mambabatas o opisyal ng pamahalaan, nasyonal man o lokal, na maging kontraktor o supplier sa pamahalaan. Para sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Paliwanag pa ng tagapangulo ng Senado, gaya lang din ito ng pagbabawal sa isang opisyal ng pamahalaan na mag-practice ng kanyang propesyon. Katulad anya niya na isang abogado habang nagsisilbi siyang senador. Kaugnay ng naturang panukala laban sa korupsyon, hinihiling ni Senate President Francis Chiz Escudero na mapabilang ito sa priority bills at makasama sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Escudero, magsasagawa ng caucus o pagpupulong ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso upang pag-usapan ang batas na dapat unahing maipasa. Pangalawang nais naming talakayin sa caucus mamaya ay kung maaari niya konsidera ng mga miyembro ng Senado na yung mga napasa na on third reading nung nagdaang Kongreso ay baka maaari tulad sa mga nagdaang Kongreso din ay wag nang padaanin pa sa butas ng karayom. Ngunit paglilinaw ni Escudero, maaari pa naman itong pag-aralan kung may concern o advokasya ang isang miyembro. Aniya, susundin nila ang layunin at hangad ng sinumang senador na nais magsalita pabor o laban sa mga panukalang batas. Gayunman, kung mga local bills lang naman anya ito, ay maaari na ring hayaan na lang kung ito naman ay no harm o no foul. Sa ganitong paraan, mapadadalian niya ang kanilang pagpapasya ng mga makabuluhang panukalang batas na hindi naman gaanong kontrobersyal. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.